Okay, so tingnan natin kung ano natin dito. Okay, okay na yan. Okay na. Bihira naman yung book na yan. Gusto kong dadami, nawala tuloy. Anyway, nabati ko kayong lahat. Pastor Tom Tante na family, Pastor Gilbert and family, Pastor, yes, Reggie and family. Oh, nandun ang mga Taguba family, Teofilo family. Diyan din ang mga Bautista Malang family. Ganun din si Brother June family. John Paul Maborang family. And nun din Pastor Michael Makigan with all the people in Piak, Philippines. Salamat po, nandiyan na kayo at binabati kayo sa oras na ito. Okay, punta na tayo sa lesson natin pagkat as I promised, we'll talk about people in the Old Testament who doesn't love the Lord. Dahil alam natin, yung verse natin palagi ay sa session ito o kaya sa series of lessons nito ay matagpuan sa 1 Corinthians 16:22. Okay, basahin natin. Kaya salamat at may nakukuha kayo, napupulot. Ano po? At dito ang dahilan bakit why there is what we call hindrance to progress. Ready? Diyan na kayo, begin. If any man love me, or if any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema Maranatha. Yung Maranatha is Jesus is coming. Ano po? So, ay tingnan nyo sa dictionary yan. Punta tayo sa John 14:21 para meron tayong context, New Testament, and then punta tayo sa Old Testament mamaya. Verse o John chapter 14:21. Okay, nandiyan na kayo. Please lang naman, sabayan nyo ako. Parang hindi pa nakakain yung iba sa inyo. Ako nakakain ako. Busog. Ready, read. He that hath my commandments and keep them. He it is that love me. And he that love me shall be loved of my Father, and I will love him and will manifest myself to him. So there is a verse talaga sa Bible na sabi ng Lord Jesus Christ, he that hath my commandments and keepeth them, he it is that loves me. The evidence that you love Jesus Christ ay masunurin ka, nagpapakumbaba ka, at naging blessing ka. Okay, mag-pray na po tayo. At we welcome the Corpus family. Nandiyan si Ma'am Hines, and I welcome again my classmate, Pastor Lopez, who is a partner in the ministry. And also, Lord, yes, Lord, salamat po. Ayan, mag-pray tayo. Manaming salamat po na pinayagan mo kami na magbigay ng mensahe muli sa buong sanglibutan, sa YouTube, sa Facebook, at sa live streaming. Salamat po sa mag-pray sa akin, mga kapatiran at mga pastors. So I bless them all and keep us safe throughout this season, especially, Lord, the food that may affect our bodies. Thank you for those who are going to celebrate their birthday even this week and next month. Use me now in Jesus' name. Amen. Okay, Pastor Darwin, welcome with your family. Okay, good. Salamat. Nandiyan kayo, ha? Ngayon, buti nga, ang bilis ng araw, no? Ilang araw na lang, wala ng 2021. Kaya let us rejoice and keep moving, serving the Lord, because there is a great day coming where everything will be beautiful. Plaanin natin yan. Pero habang nandirito tayo, ay mahalin natin Panginoon. And the only way mahalin natin Panginoon ay, sabi niya, yung kanyang salita, tinutupad natin. Alalahanin natin, pag sinunod natin ang salita ng Diyos, ay hindi tayo matutumba. O, saan yan? O yun, salamat po kay Loremi Batad Imagos. Yun. Oh, ito mga kapatid, dahil may mga agent of the black group. Tama ang sinasabi ng isang tagapanood dito. Ginawa niyang pen name ang pangalan niya, imbes na totoo. Nilalagay niya, Siak ni Kweng. Kasi talagang pupuntahan at sabihin, huwag na kayong manood dyan. Oo. So yan. Tulad nangyari nga sa Proto Matake mo, nagbi-virtual. Maya-maya wala na yung mga
nag-a-attend, yung pala pinuntahan at manood dyan. Anyway, salamat tayo sa Diyos na pinagpatuloy ni Pastor Paulino. Ayun, congratulations Pastor Paulino. Pero maglagay din kayo ng pen name nyo. Pen name. Halimbawa, Siak ni Tilap. Ganon. Siak ni Bang. Ayun. Siak ni Lap. Ganon. Anyway, tapang naman kayo. Pinapakita nyo ko. So I welcome Malalilin family and Ma'am Elvira Presto and family. I welcome you. Mapatid. Ngayon, tatay sa Old Testament, sapagkat ang pinaka-evaluation dito ay, He who loves me keeps my commandments. Kaya sino yung unang tao na narinig yung command pero dahil hindi mahal ang Diyos, sinuway niya? So, sigurado alam niyo kung sino yon. At ang pangalan niya ay si Eve. You see, si Eva, ibang-iba talaga to si Eva. People in the Old Testament who doesn't love God. Oo. And sabi ng Panginoon, he that doesn't love me, does not obey my words. Ni-paraphrase ko lang yun, sabi niya, he that loveth me not. Ayun. So, keep it not. My words. Ngayon, ano ang mangyayari sa mga taong talagang nagmamahal sa Panginoon at sinusunod nilang salita ng Diyos? Ready? Matthew 7:24 and 25. Kaya yun na dahilan, bakit nandito pa kami ni Pastor Lopez? Bakit? Talagang kung ano narinig namin, nabasa namin, ay aming isinasagawa. Kaya mga kapatid, alam nyo, may mga diversion din na nakikita natin, pero sabi ng Diyos, look to me, huwag kang ma-divert. Kasi pag na-divert ka, naku, kahirap mangyari sa'yo niyan. Ready, read. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon the rock. Remember that, heareth and doeth, sabi niya, or those who obey. Look at verse 25 na. Ano mangyari dun sa tao na masunurin? Sabi niya, and the rain descended and the floods came and the winds blew and beat upon that house and it fell not, for it was founded upon a rock. Hindi na tumba. Kaya kayo na mga yan preachers, we welcome Pastor Jason de la Cruz. Keep applying the word of God. Keep obeying the word of God. Pagkat those trials that will come, problems, disappointments, insecurities, doubts, and fears will come. But if you obey the word of God, no matter what, talagang hindi ka matumba. And one day you will be catapulted to a highest level na katulad ni Joseph. Remember? Dumaan din sa matitinding pagsubok yun. And lalahanin natin, he should have complained. Sabi niya, magpapakabait na nga ako Bakit naglanding ako dito sa balon na walang tubig? Later on, dapat nag-complain din siya. Bakit? Ang bait-bait ko na nga, dinala pa ko sa Egypt. Tapos nagpakasipag siya sa bahay ni Mr. Potiphar, Mrs. Potiphar. Mamaya-maya, accused of attempted rape. So, kung isipin natin dito, ay talagang magreklamo sana siya, pero hindi. Bakit? Meron siyang dream. Meron siyang goal sa buhay. Meron tayong goal. Anong goal natin? Number 1, to glorify God and to see that others will be saved. Ganon yun, mga kasama. So, punta kay Eve sa Old Testament. Si Eve ay asawa ni Adan. Okay? Ngayon, because asawa ni Adan ito, ay meron New Testament reference ito tungkol kay Eve. Punta muna tayo sa 1 Timothy 2:11-14. And you will begin to understand bakit ang stand natin pagdating sa leadership ay hindi pwede ang babae. Okay? Lalong-lalo na sa church. And lalong-lalo na sa presidente. Okay? So, lahat ng babaeng mag-run sa presidente, eliminated na lahat yan kung kayo ay Bible believer. Kung hindi kayo Bible believer, money believer kayo, di talagang tatanggol kayo pera. So, gawa tayong babae, presidente, o kaya babae maging pastor nyo. Bakit? Bible way ito, ready read. Let the women learn in silence without subjection. But I suffer not a woman to teach. So, yun. Nor to usurp authority over the man, but to be in silence. So, tingnan mo yun. Sa church,
Dapat wala talaga magpastora ng babae. Verse 13. For Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. Ganun yan mga kasama. So, malinaw dito na hindi na-deceive yung lalaki, yung babae ang na-deceive. And we will find out na talagang na-deceive siya dahil talagang hindi siya sumunod sa protocol. Di sumunod sa utos. Okay, punta pa tayo 2 Corinthians chapter 11 verse 3. Para makita nyo rito na may kaaway tayo. And dahil may kaaway tayo mga kapatid, nandirito ako na nagsasabi sa inyo na ingat tayo, ingat. O kaya nga pati pananalita natin, pati pakikipag-usap natin, di ba? Ate Emelita Crisan Bundang at welcome kay Kylie at saka si Lilibet Parwan. Ano sabi niya rito? Apostle Paul told the Corinthian believers saying, but I fear lest by any means as the serpent, papansin yung serpent na, beguile Eve through his subtlety. So your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ Jesus. Mapansin nyo, the simplicity that is in Christ Jesus. Ibig sabihin, may mga tao na they will add works to the free gift of salvation. Oh, simple lang, maniwala kay Kristo, di ba? Yung tipo on the cross, napakasimple yon. He accepted that he was a sinner. And he accepted that this person in the midst is the Savior. He called. O, di ba? Napakasimple lang yan. Kaya nga, palagi sabi ni Pastor Howard Quinlan, simple childlike faith. Oo, tingnan nyo yan. Kaya, may mga tayo na dadivert kasi ano-ano lang kanilang sinasabit sa free gift of salvation. Mantakin mo. At sasabihin pa nila, kami lang makakasave. Ang baptism lang namin, makakahugas sa inyong kasalanan. Wala sa Bible yun eh. Alalahanin natin. Ang dugo lang Jesus makakahugas sa ating kasalanan. And yung mga tao na hinihalo na yung baptism sa salvation, dapat pag-aralan nila yung Passover at saka yung crossing of the Red Sea. Saan ba mauna? Chapter 12 ba ng Exodus o chapter 14? Yung chapter 14, yun ang sabi ng 1 Corinthians chapter 10 na baptism of the Israelites going through the Red Sea. So, hindi kasali yun. You see? Paul, di ba? 3 days later, doon lang siya nagpabaptize. Di ba? So, ang salvation kasi instantaneous, hindi installment. Kaya, ingat tayo sapagkat Satanas, para maganda nga naman yung, isali yung baptism sa salvation, pero it's not the action of a man or ecclesiastical committee to approve a person if he will go to heaven or not. Sabi ng Jonah 2:9, salvation is of the Lord. Ipakita nga natin to para meron reference mga kapatirang ito. Okay? Salvation is of the Lord. Okay? Diyan na kayo. Sa Jonah chapter 2 verse 9. And then puntan tayo kay Eve. Because Eve should have listened. Ano po? Sabi niya, Jonah dito, but I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed. And itong 5 words, salvation is of the Lord. See? Hindi sa tao yan. Wala sa tao yan. Kaya nga, Jesus Christ can save you completely. Talagang wala nang dagdag yun. Kaya nga, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Bakit in-emphasize natin to? Dahil hindi mo hawak buhay mo. Life is just like a vapor that appears for a little time and then vanish away. Kaya, please lang, again and again, I plead with you, don't leave this world without being forgiven. Ganun ho yan. Okay, punta tayo kay Eve. Sabi niya rito, remember number 1, the man was directly commanded by God not to eat of the fruit of the knowledge of good and evil. Directly, wala pa si Eve noon. Okay? Basahin natin para alam niyo wala pa si Eve noon. Okay? Genesis 2:16, 17. Ang lalaki lang talaga ang nandun, harap-harapan, sinabi ng Diyos sa kanya, lahat ng pagkain, lahat ng bunga ng kahoy yan, pwede nyo kainin. Pero ito, bawal. Ready, read.
And the Lord God commanded the men, mapansin nyo, hindi them, saying, of every tree of the garden, thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. And then later on, dun sa verse number 21, dun na lamang dumating yung babae. 21, tingnan niya. And the Lord God caused a deep sleep, wala pa na Adam, and he slept, and he took one of his ribs, closed out the flesh instead thereof, and the rib which the Lord God had taken from man made he a woman and brought her unto the man. You see, si Eve, hindi kasali nung kinakausap ng Diyos, si Adan. Kasi yan ang tinatawag na delegated authority. I hope maayos to mga kasama. Kasi ganyan ang gulo ngayon eh. Ang mga babae, ang akala mo sila ang may direct link sa Diyos. Di ba? Regyan Lapay. Oo, kaya nga sa church talaga, yung malalaki, ang talagang tinalaga na maging leader, pastor sa church, hindi babae. Tingnan mo yung mga pastora na babae. Ano nangyari ito? Nagulo, hiyawan, ayun, sayawan. Abay, meron nga naipasa sa amin na ladies church. Nagulat ako. Every Saturday, nagpa-practice lang sumasayaw. Para Sunday, may pa-step-step na. Alam mo, hindi maganda na ang nangyayari. Gulat ako na meron pala, imbes na choir, hindi meron mga babae umiikot-ikot pa. Talagang makita mo steps niya. Kala mo yung mga steps ng mga babae sa Olongapo na pamanood namin. Sabi ko, tama yung sabi ni Dr. Joey Guerrero, si late Dr. Joey Guerrero. Nasabi niya, the Lord put or placed the church into the world, but Satan placed the world into the church. Kaya yan ay apostasy. Kikita natin ngayon. So, lapit ng darating Panginoon. Remember, the man was directly commanded by God not to eat of the fruit of the knowledge of good and evil. Remember, sabi ng Diyos, lahat pwede nyo kainin. Okay? Ngayon, alam nyo sa lugar namin na po, malinaw na. Kasi nakalagay dito, pakinggan ito Ang ganda naman nakalagay sa Genesis. Nung nabasa ko ito ba, okay pala itong sinabi ng Diyos, mga kapatid. Basahin ko lang sandali chapter 2 ng Genesis para hindi tayo magkamali. Okay. Sabi niya rito sa verse number 16. Punta tayo sa 16. And the Lord God commanded the man saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. And then sabi niya, but of the tree. Napansin niyo? But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. Meron ba kayo napansin yan? Hindi nakalagay doon na but of the fruit. Napansin niyo? Kasi may mga kahoy na pwede mong kainin yung dahon at saka yung bunga. Yung balat pa nga ng kahoy, pwede pang kainin. Meron sa amin yan. So, anything na talagang makuha mo doon, dahon man na kainin mo, katulad ng, sigurado, narinig yung malobag, di ba? Maasim yung dahon malobag, tapos yung bunga niya, matamis pag nahinog. So, but of the tree, talagang huwag kang lalapit doon at kukuha man lang kahit dahon. Kansin nyo ba? Nakita nyo ba yon? But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day thou shalt eat there, thou shalt surely die. Hindi lang yung bunga. Kaya lang kinuha nga ni Eve yung bunga. Pero tulad nga nito sa atin, di ba? Buko. Niyog. Di ba yung bunga nakakain yan. Pero yung ubod niya, di ba? Yung sprout nun, sarap din, di ba? Katulad ng saging. Ang bunga ng saging nakakain. Puso ng saging nakakain. Don't you know that? Alam na niyo. Pero don't you know, nung nagkaroon ng bagyo dito, bumagsak yung dalawang saging. Dahil dalaga pa yung mga saging, hindi pa namunga. Biniyak ko. Hinanap ko yung pinakamalambot. Alam nyo, ginisa ko, sabi ni Faith, masarap pala ito. Sabi ko,
malambot nga ito, mas malambot ito kaysa yung yung puso. Oh. So, napakinabangan din namin. Pinakaubod nung saging Maaring iba sa inyo hindi niyo alam 'yon, pero linuto ko, linitlit ko, ginisa ko. Sabi ko sa inyo masarap. So, itong kahoy na ito, hindi lang bunga ang bawal. Lahat bawal, ha? Oh. Ngayon, tatay dito mga kapatid. The woman was to obey her husband. Kasi ni-inform ng mister yung babae na bawal kumain dun. Bawal. Ito mga kapatid. Remember, the man is so responsible and accountable doon sa loob ng garden. Tinawag siya na trustee, custodian ba? Kaya, we understand through the scriptures na isabi niya doon sa misis niya na bawal talaga yung tree of knowledge of good and evil. Kaya lang, sigurado, nung pinagsasabihan ganito kay mga babae, pinagsasabihan ni Adan si Eve, sigurado ibang iniisip niya. Kaya ni-revise niya yung billing. Alam niyo sa revise na yan, doon nagkakagulo yung mga churches eh. Di ba, Ma'am Zen era? Nagkakagulo din pamilya kasi may nang re-revise. Ay, totoo yan. Nire-revise nila. Pati plano, nire-revise. Sirain nila yung blueprint ng buhay nila. Revise. Basta gusto ko. Sabi ng babae yun. Ay nagkaroon ng miserable tuloy ang buhay at ang ministry ay nasira. Sabi ko nga sa inyo noon, may ministry dito sa region 2 noon. Gusto nung babae talagang walang lalapit sa kanyang mister. Antakin mo yun. Matindi yun eh. Kaya umalis na lang yung aking kaibigan na pastor. Dahil isang umaga argue sila. Hinabol ni Mrs. ng itak si mister. Nagpaalam na lang sila kay Pastor Lianyo. Baka kakahiya. Alam mo kapatid, nakakalungkot ang kinamatay nung babae. Kasi kilala namin nila. Kaibigan namin yun eh. So kayo mga babae talagang magselos lang kayo kung may solid evidence. Ganun yan eh. Kasi kung walang solid evidence, sino masira ang pamilya? Yan. Kung talagang gusto ng babae na lalayas, katulad ni Mrs. Job, payagan na lang niyo kaysa yung punta pa kayo sa bilangguan, mareklusyon perpetua kayo. Bay, sayang buhay nyo, di ba? Mga sama, antakin nyo yan. So, Eve revised it. The woman was informed by the man that there is a protocol inside the garden. All the fruit trees in the garden is good for food except the tree of the knowledge of good and evil. Don't eat any part of it, especially that fruit. Ibig sabihin mga kapatid, don't add, don't subtract. Kaya kung sana si Eve hindi lapit-lapit na doon sa kahoy na yun. Kasi pati yung any part of it, bawal. Kaya lang ito si Eve kasi, ni-revise niya. Kaya nung lumapit si Satanas sa chapter 3, yan ito. 1, 2, 3. Chapter 3, 1, 2, 3. Kaya mahirap yung i-revise talaga. Alam nyo, ganon din sa church. Kung i-revise mo yung manage o kaya church administration, wala na. Ay, totoo yan mga kapatid. Kaya yung ibang mga pastor, kaya kayong mga batang pastor, huwag niyong i-revise ang tinatawag na church administration. Look at verse 1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, nagsalita na. And he said unto the woman, hindi niya ina-approach si Adam. Kasi si Adam, talagang King James ang dala niya. Ito si woman, NIV. And he said unto the woman, God said, ye shall not eat of every tree of the garden? Yung nag-question siya. Sumagot ang babae. Dapat hindi siya sumagot dito. Magulat siya, dapat kami lang nag-uusap ni Adan. Bakit nakikipag-usap to sa akin? So, nakipag-chat pa.
Dapat pumunta ka, Adan, at sabi, Adan, may nakakagulat, oh. May ahas doon na nagsasalita. Sabi niya sana, sinagot niya. May mga babae, pangiti-ngiti at sasagot-sagot. Tuloy, nasira. And the woman said unto the serpent, ito na, madali, isipin na. Hindi na madiin yung kanyang sinabi. We may not eat of the fruit of the trees of the garden. Or we may eat of the fruit of the trees of the garden. Mapansin yan. We may, sabi sana, we will eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree of knowledge of good and evil, hindi niya binanggit yung knowledge of good and evil. Naikwan na siya ba? Na-compromise niya. Nakita niyo? Pansin niyo? But of the fruit of the tree, which is in the midst of the garden. Hindi talaga well-defined. God had said, ginamit pa niyang pangalan ng Diyos, ye shall not eat of it, neither shall ye. Nandun yung word na touch. Sabi niya, lest ye die. Baka mamatay. Mapansin niyo? Diba may mga taong ganun? Oh, baka lang. Pag makisama ko siya sa hindi ko asawa, baka lang. Baka okay pa. Delikado yan. Yung baka-baka na yan, malinaw ho yan sa Bible. You see? Na the moment you marry a man, your heart is close to any suitor o kaya taga-bigay ng regalo. Ganun yan. O ganun din sa lalaki. His heart is already close to any woman that will come his way. Ganun yan, di ba, Ma'am Miriam? Sabi ko na nga ba. Yes. Hindi man kasama. So yung babae, ni-revise talaga. Oo. Naalala ko yung sabi ng asing kapatid. Yung blueprint ng bahay daw, ganito, ganun. Okay na, settled na. Tapos, budget, ganito na. Abay. Sabi ng babae, maliit ito. So, ang ginawa niya, pina-revise niya. Dahil yung mga kapatid, oo nga, na-revise. Pero alam niyo, dahil yung budget, na ang nag-budget ay yung lalaki, ano nangyari? Nabitin. Yun ang dahilan bakit naghiwalay sila. Bakit? Gusto ng babae, malaki naman, daddy, para pagdating ng mga bisita sa birthday ko, ay meron tayong malaking bahay. So, bakit hindi yung dalhin sa yard na lang? Di ba? Ganun yan eh. Minsan kasi, may mga babae na, kakaya naman bahay natin, daddy, kasi maliit lang. May bahay tayo sa langit. Narinig niyo ako? Kaya, huwag natin gayahin yung nangyari sa Canary Island, ang gaganda ng bahay. Nung pumutok ang volcano, linamon ng nagniningas na putik yung mga bahay. Alam naman ninyo yan. Tulad din sa Afghanistan. Pagtira ng Amerikano diyan for 20 years, paganda yung mga Afghanistan ng bahay nila. Pagdating ng Taliban, wala. Nakita naman ninyo mga tao, di ba? Nagsitakbuhan, hinabol yung Air Force plane ng Amerika para namang makasakay. Sa mga bahay nila, wala. See, this world is not our home. We're just a passing through. Our treasures are laid up beyond the blue. Kaya huwag tayong maging materialistic. Mamaya katulad tayo ni Mrs. Lot, di ba? May mga, pakinggan niyo ako, may mga Kristiyano katulad ni Mrs. Lot. Ano yon? Asin, pero wala nang impact ang buhay. Oo, wala. Hindi ka makapag-soul winning. Bakit? Materialistic masyado. Hindi naman bawal may material na bagay ka. Alalahanin natin yung word na necessity. Katulad ngayon, sasakyan, necessity yan. Helicopter. Ay, hindi na kinakailangan yan, kapatid. Welcome, Sir Giovanni Elias. At ang aking pamangkin na si Ma'am Tita Andaya. Pagpalain kayo ng Diyos at mga project nyo. Ngayon, punta tayo rito, mga kapatid. Sabi niya, all the fruit of the trees in the garden is good for food. Ang mali ni Eve ay sabi niya, yung kahoy sa gitna ng hardin bawal.
Hindi niya binanggit na yung kahoy sa gitna ng garden na nagngangalang tree of knowledge of good and evil. Bawal. Hindi. Samantala sa 2:9, meron pang kahoy doon sa gitna ng garden na hindi lang yung tree of knowledge of good and evil, kundi nandun yung anong sabay niya dito? Ready. Read. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life also in the midst of the garden, and yung conjunction, and the tree of knowledge of good and evil. Mantakin mo yan. So, ang pinag-uusapan dito, si Satanas, nung ni-offer niya yung fruit, inisip niya, hindi kayo mamatay. Kasi tinuturo niya nga yung ano. Ayun, hindi kayo mamatay yan. Sabi ni Eve, basta yung kahoy sa gitna, bawal. Hindi niya i-specify. Mapansin nyo, dalawa yung kahoy dun eh. So kung kainin mo yung isa talaga, yung tree of life, hindi ka mamamatay noon. Alam mo kung yun kinain nila, abay, hindi sila namatay. Oh. Pero si Eve, kasi iba yung offer ni Satanas. Pakinggan yung offer ni Satanas. Kung minsan yung offer ni Satanas, excited pero nakakamatay. Ano bang sabi ni Satanas dito? Okay. Ready? Verse 5. 3:5. 3:5 ba? Pansin nyo dyan? Pinsan ang offer ng simulibutan parang exciting pero the way, sabi nga, there's a way which seemeth right unto men. But the end thereof are the ways of death. Di ba? Miss Kani Hidalgo Panapio. O ma'am pala. Ready, read. For God that know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be opened. Ito na. And you shall be as gods, knowing good and evil. Ibig sabihin mo, promote kayo. Gagandang buhay nyo. Ay may mga ganyan na mga illegal recruiter. At meron din mga ganyan na mga involved sa networking. Mantakin mo. Hindi naman bawal magpautang. Pero minimal lang. Kaya palain ng Diyos yung mga nagpapahiram na minimal lang. Ganun yan eh. Huwag na natin gayahin yung mga 5-6, 5-6 ha. Magagalit ang Diyos yan. Okay? So si Eve na ito, the woman knows that it was forbidden, but she revised the word of God. Yung natawag natin na water down ba? Water down ha? O katulad nito. Halimbawa sa church, meron dyan lalaki, nagustuhan niya isang lalaki. At sabihin, magpakasal po kami, pastor. Dahil mayaman, anong gagawin niyo? Sige nga. Baka i-water down lang ninyo. Delikado ho yan. Katulad yan, ha? May lalaki, ang yaman-yaman. Nagpapahiram pa. Tapos may babae doon. Nalaman mo, hindi niya asawa. Anong gagawin mo? Di kalabitin mo. Hindi yung, diyan lang mga yan kasi nangilangan ako. Hindi. Alam niyo mga kapatid. Sabi ng Bible, better is a dinner of herbs well lavished than stalled ox and hatred therewith. Later on, malaman ng whole congregation, makontaminate sila. Hindi mo na mapigilan na ito, pakinggan niyo, ito, may asawa, ito, dalaga. Ano mangyari niyan? They will choose whom they would because the pastor has no backbone enough to say, this is the word of God. Dahil, tulad niyan, meron kayong piniplease na boss o kaya Amerika, you want to have a big congregation, kaya okay lang. Pero don't you know, meron tayong 7:23, di ba, sa 1 Corinthians, pakinggan natin. Para hindi tayo ma-apostatize. Pwede ba? Mamaya wala ang tiwala ng Diyos sa atin tuloy pag wala na tayong church. Ano sabi niya rito? Tayong magpaalipin sa tao. Kahit may pera pa mga yan. Ready, read. You are bought with a price. Be not ye the servants of men. Ganun yan. Kaya magmula nung independent tayo, Mountain View, nag-anyaya na taga-Amerika sa amin. Pag nag-anyaya kaibigan ko, sabi niya, pastor, para sa pamilya mo ito, wala nang pakialam yung iba. Sabi ko, kung ganun, kayo na lang kako. Kasi
alam ko pagdating ng oras, pipilitin kayo na pati ang church nyo, pagdating mga Amerikano, ipunin kayo ng gusto kasi gusto picture. Aba, dumating nga ng oras. Sabi ng Amerikano, I want you to bring all your people at Iba, Sambales. Alam mo ginawa ng mga pastor? Dali-dali sila nag-hire ng mga bus. Mantakin mo. Isang Sunday, wala sila dito sa churches nila. Dinala lahat sa Iba, Sambales. O nga, ang dami. Siyempre, daming baptist eh. Pero kami, hindi kami sumama. Bakit? Hindi kami membro nun eh. O, bakit? Ayaw ko pagpailipin. Mahirap ang alipin. Maganda na yun. Hawak mo oras mo. Hawak mo buhay mo. O katulad yan. Ay mga binatang pastor, mag-isip kayo ha. Dahil oras na mag-asawa kayo, alipin na kayo. Bakit? Abay, hindi na kayo pwede titingin sa ibang babae. Narinig nyo? Oo, pag tumingin ka huy, yes ko. Ayan, mahilig ka dyan ha. Kahit wala ka pang iniisip iba na. Di away naman kayo. At saka mahirap. Mahirap ang tagang magkaroon ng misis. Bakit? Isipin mo, tubig niyan, ilaw niyan, bigas niyan, ulam niyan, rep niyan, washing machine niyan, electric fan niyan, o aircon niyan. Abay, kapatid, it costs to have a wife. Kaya sabi kay Pastor Gilbert, salamat nanonood ka. Sabi ko, gamitin ko na lang yung para sa misis ko sa mission field. Ganun niya. Oh, welcome, James John Lasam. We are praying for you, especially si Star. Uy, Ma'am Peli Densil, salamat at inimbita mo si Meredith Soriano sa iyo sa Christmas. Ito, Pastor Kalim, inimbita ni Sister Peli Densil. Sister Meredith. Doon daw mag-Christmas. Di ba ang ganda nun? You see how we have the coordination. Ganun dapat yun. Hindi katulad nung kakilala namin. Pastor, sabi sa akin, mag-establish ako ng mission dyan sa Tugigraw. Bakit? Sabi, meron akong 15 students. Kung ni-delegate lang sana dito, di maganda ang harmony. O katulad din ng isa. Wala na yung si Pastor Legacy. Nagpatayo ng mission niya, 100 meters from this church. Tuloy, hindi, nagkaroon ng harmony. Bakit? They thought that I am not going to be used by God anymore. Yun ang mga tao na they judge you. They condemn you without trial. Tuloy, kikita ako ngayon sa YouTube at FB, ay sabihin na, buhay papayalayan si Legacy. Ito mga sama, man proposes but God disposes. God is God, di ba? Sir Mario Legaspi de Ocampo, and we welcome our fruit na pastor. Fruit namin to di ba, Pastor Roberto Nicdao sa Florida Blanca. Kaya mga kasama, tuloy-tuloy lang tayo. At salamat sa bayan ni Pastor Kaalim. Maraming tumitingin sa inyo, sir, kaya pinagpe-pray namin kayo. Tama nga naman. Kung matumba ako, kung tinumba ako nung isang malaking babae, di pa kayo na ako, di ba? Wala. Alam niyo mga batid, talagang meron paling mga gustong tutumba sa iyo. Pero as I said nga, I will spend the rest of my life until the rapture to focus on the mission and to counsel you araw-araw. Para naman, sabihin niyo, senior citizen na yan, bakit nakasurvive? It's because of the grace of God and it's because of God's word. Sabi ng Bible, whosoever heareth these sayings of mine and practice them and obey them, ano mangyari? They will never fall. Di ba? Pakinggan nyo itong verse na ito. Pakinggan natin ito. 62 verse 2 ng Psalms. Okay? Kaya salamat po kayo namang nanonood. I encourage you, sige tuloy lang. Basta kayo mga young preachers, dalawa lang naman ikakabagsak nyo Finances and female. Finances, female. Ready, read. God only is my rock. Kasi yung he doon ay God. He only is my rock and my salvation. He is my defense. Anong tuloy niya? I shall not be greatly moved. Kahit anong accusation ng tao sa iyo, na ganito ka, ganun ka, basta magandang relasyon mo sa Panginoon, you walk with Jesus all the time. Sabi ko sa inyo
makikita palagi yung mga patibong ka. Bakit? Ilaw. May ilaw ka eh. May word of God ka. Thy word have, isa lampa unto my feet eh. And the light unto my path. Kaya mga young preachers or preachers, don't forget to read the word of God. Don't forget to read the whole book. Once a year lang ha. Once a year. From Genesis to Revelation. Malapit na naman January. Umpisada naman ninyo sa Genesis. Tuloy-tuloy yan. Habang kayo nag-outline, ay sabi ko sa inyo, maraming blessing sa word of God. Lalo-lalo na tayo mga churches and pastors. Alam niyo sa 17:18 ng John, matindi ito. Hindi pa nag-expire itong command na ito. Kaya nga, if you love me, keep my commandments. Kinggan natin John 17:18. Huwag niyo kalimutan, kaya maaaring sabihin niyo, Pastor Ligasi, bakit mission-minded? Hindi dapat lang ako eh. Dapat lahat tayo. Bakit? Galing tayo Mountain View. Alam mo Mountain View, taon-taon yan na gumagastos halos milyon para lamang i-challenge tayo. Ready, go. As thou hast sent me into the world, even so I also sent them. Yung them na yan, tayo. Into the world. Kaya ang vision na tapat natin, hindi lang, dyan lang. Hindi, kalat natin ang mata natin. And the only way to do that is, Lord, bless us some more so that we will be a blessing some more. Kaya nga, lahat ng mga membro dito, lahat, pati membros abroad, nagpe-pray ko sila na ingatan sila ng Diyos na magandang pakikitungo nila sa kanilang amo at yung amo magandang pakikitungo sa kanila at ilayo ng Diyos sila sa masasamang mga tao, masasamang bisyo, ganun. And prayer ko ay huwag silang masilaw sa pera. You know why? Kasi sabi niya rito sa 62 pa rin, Psalm 62, ano yung sabi niya diyan? Sa verse number 10. Okay? Okay, 10. Ang sabi niya, kaya makita nyo rito mga kapatid na dapat. Ang sabi niya, trust not in oppression and become not vain in robbery. If riches increase, anong gagawin? Set not your heart upon them. Iba kasi, galing na sa Amerika o kaya meron ng pera, doon na sila tumutuon sa kayamanan. Hindi mga kasama, please lang. Don't make money your God. Don't make others your God. Go by the right authority. Ganyan nangyari kay Eve. She doesn't love God. Bakit? Kung love niya ang God, dapat sinunod niya ang commandment. Kasi if you love me, keep my commandments. Din sa mga misis. Kung mahal mister mo, sundin mo ang utos ng mister mo. Ganun yan eh. Hindi yung bayan mo yung mister na yan. Walang pera yan. Sasama-sama ka na tuloy sa hindi mo asawa dahil, you don't obey God's commandment. For better, for worse, samahan mo yung mister mo. Hindi ikaw pang pabigat sa mister mo. Okay. Punta na tayo. The woman was not specific which tree was forbidden. Nakita na natin yun dapat specific tayo. Malinaw ho yan sa Bible na pagdating niyan bakit hindi tayo sumasama sa ecumenical movement? It's because of this verse. Tingnan natin Ephesians 5:25 and then hanggang 27. Specific tayo. Gusto natin ang bride ni Christ ay talagang walang bahid. Ready? Read. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for the church, that he might sanctify and cleanse the church with the washing of water by the word. Yung continuous preaching ba and teaching, mahugasan ang ecclesia ng word of God. Yung bang hindi tayo makisama sa mga apostatize na withdraw, sabi nga and then sabi niya, avoid them And look at verse 27. Ito ang gusto ng Diyos sa atin as a church. That He might present it Himself a what? A glorious church. Di ba maganda na pagdating niya ay hindi tayo nakicompromise, ganon. At sabi niya rito, not having spot or wrinkle, or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Kaya nga, hindi tayo sumasang-ayon na ikasal natin ang isang babae na married sa binata. Bawal yun At hindi tayo,
na tumatanggap ng lalaki na may asawa at babae na may asawa, sa loob ng church natin, ang kusapin natin sila. Gusto natin, ang church na ito gusto ng Panginoon. Glorious church, holy, without blemish. Kaya kayo na nakikinig, ayusin ninyo ang church nyo. Kasi oras na ma-offend ang Diyos. Kahit gaano kayod. Kayod kayo ha? Kayod. Wala. Bakit? He that covereth his sins shall not prosper. Kaya ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga supporters dito. Bakit? They understand that this ministry is for the glory of God and the good of the family. Bakit? Kung may harmony sa family, ay sabi ko sa inyo, natutuwa ang Diyos. Pero kung may away sa family, pagpasok ni Mister, ago si Mrs. Ano po? Kumain si Mister mag-isa. Sisilipin ng Mrs. Pagkatapos ng kumain si Mister. Mrs. naman kakain. At kung naiwan tinik, bato niya yung plato. Basag ang plato. O yun. O. Eh kung tumama sa ulo ni Mister, di kawawa, di ba? So, please lang ha. Kaya kayo ng mga binata ng pastor at gusto pa kayo mag-asawa, ipag-pray nyo Mrs. nyo talagang sold out din sa gawain ng Diyos. Hindi nire-revise niya ang salita ng Diyos. O. Sabi ng Bible, having food and raiment, let us be there with content. Dapat palaging may open communication si Adan at saka si Eve. Eh wala dumating itong angel of darkness. Sabi niya kay Eve, kita ang kahoy na yan? Sabi ni Eve, oo nga, kita ko yan. Masarap yan. Sabi ni Eve, sabi ng Diyos kasi, sabi ni Mister ko, bawal daw yan. Oo. Kasi pag hinawakan lang namin, touch na kalagay ito. Eh talaga, baka mamatay daw kami. Alam mo, sabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Sabi ni Satanas, kasi hindi nga specific eh. Sabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Kung ituro yung tree of life. Oh. Kaya lang, si Eve, tinuturo niya yung tree of knowledge of good and evil. Kaya lang, na-revise tuloy. Kaya, let us be specific mga kapatid. Mga doktrina natin. Na ano? Once saved, always saved. Huwag natin isurrender yan. Kasi, oras na hindi tayo maniwala sa once saved, always saved, hindi na tayo naniniwala na omnipotent si Jesus. Kasi sabi niya no man can pluck you out of my hand. And sabi niya sa Romans, di ba? 8:39, no one can separate us from the love of Christ which is in Christ Jesus. Kaya nga, once, as I said, sa Exodus chapter 12, na pumasok, sumulong yung mga Israelites doon sa bahay na may dugo sa pintuan, once saved, always saved na yun. And then, 3 days later, nagpabaptize sila sa Red Sea. Kaya nga yung mga kulto, isasama nila yung Red Sea sa, shed blood. Hindi pwede. 3 days pa yun. Kaya nga, as I said, si Paul nga 3 days pa bago na-baptize. So that, God, by His Holy Spirit, will not make baptism a necessity for salvation. In fact, si Apostle Paul sabi niya, I want you to understand that baptism is not a part of salvation. 1 Corinthians chapter 1, tingnan ito mga kasama. Kaya, alam niyo yung ibang mga tao, ay ayaw nila ipabasa yung mga Bible sa mga sa mga membro kasi pag nalaman nila ito, di mabuko sila. Tayo mga kapatid, honest tayo. Honest. Kasi baptist nga tayo, di ba? Sabi ni John the Baptist, hindi ako Kristo, pero ako tagapagsalita. At ang magpag-alis sa kasalanan nyo, si Kristo. Ang sabi ni Apostle Paul dito sa verse number 14 hanggang 17. Para naman maayos ang doktrina natin. Baptist nga tayo pero hindi kasali ang baptism salvation. We baptize people in order that they will be identified with the death, burial, and resurrection of Christ and to become profitable in the ministry. Anong sabi ni Paul? Basahin nyo yan kay mga kulto. Okay, read. I thank God that I baptized none of you but Crispus and Gaius, lest any should say that I had baptized in mine own name, and I baptized also, tuloy, the house of Stephanas. Besides, I know not whether I baptized any other, for, tuloy, Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. Kasi oras na tinanggap mo na namatay si Jesus para sa iyo, na ilibing na buhay muli, save ka. Not with wisdom words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Okay?
For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved is the power of God. And look at verse 21. Bakit hindi kasaling baptism? Because 21 sabi niya rito, for after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. At tulad yan sa television, I am preaching, kung tumawag kayo kay Jesus, masave kayo without baptism. O kaya nga sinadya ng Diyos, nagkaka-pandemic, para ma-frustrate yung mga nagsasabi na kasali ang baptism sa salvation nyo. Hindi ba hugasan ng kasalanan nyo kung wala baptism namin? O, nung nagka-pandemic, o ilan ang na-save? Sa inyo, wala. Sa amin, marami. Bakit? Na-share namin sa kanilang omnipotent, omniscient, omnipresent, Savior. Sabi niya, all power is given unto me in heaven and earth. Sabi niya sa Mark 2:9, the Son of Man has power on earth to forgive sins. Katulad ng sinurwining ng pastor, Pastor Gilbert, Pastor Albert. Sabi ko, alam mo ba kung saan si Jesus ngayon? Sabi, hindi. Hindi ka niya masave kung hindi mo alam kung saan. Alamin natin na, pinabasa ko Matthew 18:20. Saan siya? Nandito. Gusto mo tanggapin? Sabi ko, opo. Tinanggap niya. At ang pagitan namin, pader. Mga Pastor Gilbert, Pastor Albert, pader ni Brother June. Nandun yung isa, nandun yung makasalanan sa kabila. Nandito ako na nagsosolwiling. Tumanggap yung tao kaya pag-pray natin, Ayan ay mga Lim and Yap family. Yung kabila naman, pag-pray natin, Molina family. Sabi ko, amulong kayo. Tingnan nyo yan mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos. At meron pa kami nakilala Pastor Reggie na Sagan, kilala niya, Banyares. Amulong ni East Amulong ito, mga kapatid. Wala pa na yung gawain sa East Amulong. Kaya, tama sabi ni Lord Jesus Christ, na sabi niya, the harvest is plenteous, but the laborers are few. So, Eve doesn't love God because he did not obey a law or a commandment. That is so simple. Kaya tayo, huwag tayong lapit-lapit sa bawal. Katulad yan. Hindi ko lapit-lapit sa mga babae kung wala akong kasama. Nandiyan pa lang spade at sabi ni Papa, iba yung tingin ng babae sa'yo kasi marami kang pinakitang pera. Sabi ko, hindi ko naman pera ipapadala nga natin yan sa mga pastor. Tingnan mo yan. Kaya, mga kapatid, kaya, salamat nandiyan si Faith, bawal Papa mag-asawa kuli. Bakit? Ay kulimbatin lang yung pera ng church. Anyway, sa Diyos. And as I said, senior citizen ako, what will I do with a woman, di ba? I'm an old man. Kaya tama lang na you just pray for me, di ba? John Paul Maburang, tama yon. Pero kayo mga binatang pastor, di bawal mag-asawa kayo. Pero isipin ninyo, yung papangasawa nyo sold out din. Walang reklamo. Basta may bigas. Katulad nyo, dati pa muspusan na. Ganun yan. Pero kung iba-iba ang iniisip niya na maghanap pa ng karne araw-araw, mag-drive-thru araw-araw. Nako, ma-true kayo, will be true. Totoo yan. Naalala niyo yung sinabi ng isang preacher, sabi niya, you know the meaning of complete and finish. Ano yung finish? If you married the right woman, you are complete. But if you marry a woman like Jezebel and Delilah, you are finished. Tignan mo yan. So, salamat tayo may istorya na ganito, ladies, Huwag kayong ma-offend pagkat talagang every time dapat na merong decision, ang final decision yung lalaki. Ganun yan, para hindi magulo. Nag-decide agad si Eve, tuloy nagkagulo-gulo tayo. Pero salamat dumating si Jesus. Sabi niya, pwede ibalik kayo sa relasyon nyo sa Diyos para kakain kayo ng tree of life pagdating ng oras. Let us pray. Heavenly Father, thank you again for my brothers, my sisters. I bless them all. Keep them safe from COVID and all our brothers, sisters working abroad. Keep them safe. And Lord, the supporters of your ministry will always be healthy with wisdom and understanding by blessing everything that they touch, everything that they have a transaction, and their suppliers and their buyers, their customers. Thank you, Lord, for these precious people. Bless now these who gave and will still give. To God, I give all the praises, the glory, and the honor. Bless our fellow pastors in Jesus' name.
Amen.